Amen. Muli, palapakan natin ang buwan na ito. Tayo pong lahat ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Like, share, subscribe. Doon po sa mga may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. Sa unang Timoteo, 2 verse 3 hanggang 4. Ang sabi po ng Panginoon, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito raw po yung mabuti, nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen. So, ang Diyos ay mabuti, sabi ng Diyos, at ang Diyos na nalulugod ay tagapagligtas. Kung bakit ka narito, nangangarap ka ng kaligtasan mo. Amen po? Amen. At ang sabi po niya rito sa 4, ibig nga ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kung ibig ng Diyos, kung ibig mo na maligtas, ibig din naman ng Diyos na maligtas ka at maalaman mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po is katotohanan. Amen? Ito na po yung mabuti na nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas at ang ibig daw ng Diyos na tayong lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan ng kanyang banal na salita. Kasi kung ang tao kahit hindi manampalataya, kung wala siyang alam sa katotohanan, nasaan po yung kaligtasan? Kasi ang katotohanan daw ang nagbibigay ng kaligtasan. So, ibig sabihin, kailangan lahat ng taga-Jesus Ismailite may maalam sa katotohanan. May alam sa salita ng Diyos. Kasi paano malalaman na ito pala yung layunin ng Diyos kung hindi mo ito aalamin? Amen po. At sabi po sa aklat ng Mateo 28 verse 20, turuan mo silang sumunod lahat sa pinag-uutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Lahat ng matututo sa katotohanan at makakaalam nito, may pangako ang Diyos sa buhay ng bawat nagsasaliksik at umaalam nito. Amen po ba? Kasi malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na turuan. Kung ikaw ba'y nakikinig, natututo po ba kayo? Kayo po na kayo pumayapa. Amen po? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. So, ibig sabihin, kung may itinuturo, mayroong dapat pasunod. Kasi, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Lahat, ibig sabihin, hindi lang isa ang itinuturo ng Diyos. Sa lahat ng matututo, tatandaan ninyo sa lahat ng matututo, may pangako ang Diyos. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sino nakakaalam ng panahon mo na? Wala po, diba? Hindi sinabing church ka ngayon, bukas buhay ka pa. Wala pong sinabi ang Biblia. Ngayon, kung matututo ka sa salita ng Diyos, at sa itinuro, nakinig ka, natuto ka, at nasunod mo, sabi ng Lord, sasamahan kita. It means, hindi ka nag-iisa. Ano man yung laban mo? Umiiyak ka man, ano man yung laban mo, may Diyos na sumasama sa iyo. Kaya ang mga Kristiyanong taga-Jesus Ismailite, mananagumpay po yan. Kahit yan binububog ng mga problema at pagsubok. Tuloy lang sa Panginoon. Amen. Bakit? Siya ay natuto. At nangangarap sila na sa kanilang pagkatuto, sa kanilang pagsunod, makakasama nila ang Diyos habang sila ay narito sa lupa, kahit wala pa sila sa langit. Palakpakan natin. Amen? So, yun ang purpose ng Lord. Bakit kailangan daw ang tao ay makaalam ng katotohanan? At ang katotohanan ang nagbibigay ng kaligtasan. So, ibig sabihin, walang tatama rin magbasa ng Biblia. Amen. Sa ibang church, pinagbabawal magbasa ng Biblia yung mga atindi. Pero sa Jesus Ismailite, pinagdidinti ka ng pastor. Kahit bata ka pa, kung marunong ka na bumasa, basahin mo yung araw at gabi. Amen po ba? Amen. Sabi kasi ng aklat ng Moses, pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi. Nang magkapagunat ng nakasadyan sa gayon, nagiging maginhawa ka at paalwa yung pamumuhan. Magbubusak, magbabakasalan. Giginhawa ka na, mabigat ba? Yung pwede mo, gamitin mo sa Lord. Ito lang pala yung sekreto, sabi ng Lord, magbabasa lang ako. Magiging maginhawa, maalwa, kaya pa ang aking pamumuhay. Saka pa.
din ang mga tininiban ng Lord sa buhay natin. So tayo po yung gaganap noon. Amen po ba? Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. Kung pagninilay-nilayan natin ang mga mensahe ng Diyos at ito'y tumarak ng malalim sa ating puso, hindi ka magiging talunan habang panahon. Kasi ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tibay lakas sa bawat manampalataya. Last, naalala ko, nagsisimula pa lang ako nun sa church. Bagong-bago pa lang ako. Karay-karay ako ng pastor sa Malolos. Hindi ko alam kung na-share ko na ito sa inyo. Karay-karay ako ng pastor sa Malolos. Habang ako'y nakikinig ng mensahe ni Apostol Rene, siyempre, baguhan lang ako. Hindi ko naman alam kung ano yung mga kahulugan ng mga sinasabi niya. Nakikinig lang ako. Lumipas yung time, 3 years, bago ko naunawaan yung mensahe ng Diyos. Habang nangangaral siya, salita na siya ng salita, inaapak-apakan niya yung Biblia. Ginanto yung Biblia, sabi niya dito. Ginano niya yung Biblia. Inapak-apakan niya yung Biblia, isakpul ko lang sa iba. Kasi ang salita ng Diyos nagbibigay ng tibay sa bawat pananampalataya. Inapak-apakan niya yung Biblia. Bakit inaapakan ng Biblia? Ibang mga Kristiyano, ilalagay na niya kasi ayaw maalit ang mukha. Inapak-apakan niya. Sabi niya sa Matthew 24, ang bawat daw nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay matalino. So, ibig sabihin, kung matalino ka, alam mo yung gagawin mo sa diskarte mo sa Panginoon. Amen? Yung mga mensaheng ito, ang tagal kong lumipot sa akin, bakit ko ito naunawaan? Taon ang lumipas. Share ko lang po sa inyo. Hindi talaga ito yung aking magiging topic yan. Sabi po niya rito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay natutulad sa isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ikaw ay Pedro. Sabi ni Jesus, di ba? Sa pamamagitan ng mga batong ito. Nabasa niyo ba yun? So, ibig sabihin, ang sabi ng Diyos dito, kahit ang bawat nakikinig, lagi kong sinasabi, pag ako'y nag-aaral, tuturo, may makasama ka sa ano galing sister, nag-church po ako eh. Ano yung mensahe maganda? Pero pag tinanong ko anong klaseng mensahe, nakalimutan niya. Sa tingin mo, ano yung benepisyo mo dun sa pakikinig mong nakalimutan mo? Ang bawat daw nakikinig ng kanyang salita at nagsasagawa nito, tagapakinig at taga-ganap. Amen po ba? Ano ba yung sinabi ng Diyos? Ganapin mo. Amen? Hindi, narinig ko lang, wala ka naman ginawa. Yung pananampalataya doon na wala ka lakit na gawa, ay walang saysay. Yung pananampalataya at kalakip yung gawa, yun ay buhay na pananampalataya. Hello. Hindi po ako nagagalit ha. Ganito talaga eh. Amen po. Amen. Pasensya na kayo, ganito talaga eh. Walang lambing sa tinig. Sabi po niya rito, matutulad daw sa isang matalino na tayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng ang pundasyon daw ay bato. Sabi niya, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi siya nawasak. Sapagkat natayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa ng mga ito, ano raw ang katulad niya? Ang katulad niya, sabi niya, na mga ito ay matutulad naman sa taong hangal. Ano ba yung sabihin ng hangal sa salitang worldly? B-O-B-O? Amen? Sa salitang worldly, salitahin ng sanlibutan eh, bobo. Pero sa salita dito, hangal. Walang alam, amen po? Kung nakikinig ka at hindi mo sinunod, hangal daw ang turing doon ng Diyos. Hangal, sabi niya rito. Isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. At ito'y tuluyang bumagsak
at nawasak. Kung ang pananampalataya mo ay walang pundasyon, may tibay po ba? Hello? Sa pananampalataya dapat may pundasyon. Ang pundasyon mo ay si Kristo. Ulanin ka man, abutin ka man ng takatakot-takot na kalamidad sa buhay. Anong uri ng pagsubok ang danasin mo, mananatili kang nakatayo. Bakit si Kristo ang naging pundasyon mo? Amen. Amen? Pwede kang maalog, pwede kang mauga, pero hindi ka kayang ibuwan. Paano maano po ba? Amen. Pag si Kristo ang tinungtungan mo, salita na Diyos ang tinungtungan mo, kapatid, anumang unos, tatayo kang nakaluti. Bakit? May tiwala ka sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hello. Amen. Kasi wala naman sa atin ipinanganak na hindi nakakaranas ng problema at pagsubok. Lahat tayo binabayo ng kalamidad. Amen. Kung sa daigdig, pag may kalamidad, may calamity. Sa Diyos may kalamidad, ikaw ay safety sa Diyos. Hello. Bakit? Sa lumang tipa, nagpadala ng mga salot ang Diyos, pero yung mga Israelita, hindi naman tinamaan ng salot. Ikaw na, may pagkakaiba. Ikaw, spiritual Israelites ka eh. Kasi malampalataya ka ni Kristo, inaangkin mo lahat ka ni Abraham. Kaya yung mga ganyang problema at pagsubok, wala lang yan sa Lord. Ang yabang-yabang ng ulit kasi Sister Magdalena magsalita. Hindi ko ito sasabihin sa iyo, hindi ko ito pinagdadaanan. At pinagdadaanan pa rin hanggang ngayon. Amen. Pero masasabi ko ang mabuti ang Diyos. Kahit kailan, kung ikaw ay mananatili sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ano man yung sakit mo, ano man yung bigat mo, ano yung naramdaman mo, Amen. Kaya may mga sakit dito, inangaransun kayo, iwanan ninyo ang inyong buhay pagkatao sa Diyos at pumayapa kayo. Opo! Huwag mo nang alalahanin yung mga sakit na pinahintulot ng Lord yan ang mga naranasan ng gano'n. Ipapahintulot din yan man, makalaya ka yan. Amen. Hello? Kasi yun ang Diyos eh. Minsan natatakot tayo kung ano ating nararamdaman. Meron tayong mga daladala sa ating isip, sa ating puso, nagdadala sa ating katawan, pero napakalaki ng Diyos. Tingnan mo, napakalaki. Ang tungtungan ng Diyos ay lupa at ang kanyang lupa ang tungtungan at mayroong kalangitan. Nandun ang Diyos kalaki. Tapos ang problema mo, kakaprasong buko lang. Kakaprasong hika lang. Kaya, nalalabo lang yung mata mo. Hello, amen? Ang Diyos ay mabuti. Nakapaloob dyan ang kaligtasan. Kasi ano yung kaligtasan kung hindi ka man healthy? Paano ka maglilingkod sa Diyos? Amen po ba? Gusto mong sumamba, gusto mong pakinggan yung katotohanan, gusto mong basahin, malabo yung tingin mo. Hindi mo kaya lumakad papunta sa church, kanino ka nakikinig. Nakapaloob yan sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Palusugan. Baiba po tayo, no? Sa offering, nanggagaling sa offering ang microphone. Mahal ang microphone. Kung bibili tayo ng battery linggo-linggo, yung ating offering doon lang halos mahuhulog. Anong mabubuo natin sa church? Amen. Namamatay ang battery. Pwede naman i-charge. Kung mayroon sa inyong mag-voluntary, may magandang loob. Sa Diyos ang kapurihan, hindi masasayang yung ilulunod sa church. Kasi gagamitin yan sa kapurihan ng Diyos. Amen. Sinong may maluwag na puso, tatanggapin na ng Diyos. Hindi napuputol yung salita kasi lobat na. Amen po ba? Hello. Ang planong kaligtasan ng Diyos, nakapaloob yun sa iyong kalusugan. Kasi kung hindi ka malusog, wala kang ganang sumamba.
Kung malabo yung iyong mata, wala akong kakayahan na magbasa. Amen. Pero sa Diyos, napakaliit na bagay. Bakit ko sinasabi? Ipanalangin yung kapatid yung inyong mga paningin. 2019 pandemic, nag-aaral ako sa lugar na Ugaya family, napakainit. Yung mata ko, hindi ako nakakita kasi pawis na nakasalamin ako. Alam yung ginawa ko? Pumunta ako sa isang tabi, nilamo ko si Ate Sarwit, sinulot ko sa sabagaran. Mula sa araw na ito, hindi na kita gagamitin. At hindi mo ko aalipinin sa kanan ng Diyos. Mula sa araw ito, dinidiklara ko malinaw ng ating mata sa Diyos ang kapurihan. Malinaw na. Diba? Pag-sisipin rin ako, pero yung mata ko walang sablay. Bakit? Hiningi ko sa Diyos. Amen. Ay, bakit dala niyo ngayon? Nag-aanay ang Diyos na idulog niya sa Diyos. Amen. Ha? Idulog niyo sa Diyos? At nagagalak niyo sa kanubunan ng Diyos? Amen? Amen po. Amen. Maging magaling na daw tayo, sabi ng salita ng Diyos, kailangan natin ang magiging pundasyon sa ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Ano man ang unos na dumating, hindi ka matitinag sa pananampalataya. Bakit? Si Kristo ang tinatayuan mo. Palakpakan ka natin. Okay? Naunawaan niyo po ba? Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay palaging nag-aanyaya. Nangangako. Ano yung naisang ibig mo, isabit mo sa Diyos at hindi ka mabibigo sa Panginoon. Kung may kondisyon po nyo. Patuloy kang magtatapat, patuloy kang susunod, at patututo sa kanyang aral, sasamahan ka niya. Amen. May kondisyon po ang Diyos. Okay? Dito po sa Hebreo, pakibukas po kayo sa Hebreo, 10 verse 16. Simulan po natin sa 15. Ang banal na Espiritu, nagpapatutuo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, makinig po, ang banal na Espiritu daw ang nagpapatutuo rin. Sinabi niya, sabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Ang Diyos ay nakikipagtipan. Hello? Amen. Amen. Naniniwala ba ka na ang Diyos nakikipagtipan, nakikipagkasundo? Amen. Sa panahon ninyo, nakikita niyo yung baghari. Pag maulan yung panahon na makulimlim, nakikita niyo yung baghari, nakikita niyo yun sa mga gilid, parang iba yung parang rainbow tawag doon, hindi po ba? Yun po, po ng Diyos kay Noah. Sa buhay mo, pwedeng makipagtipan ng Diyos ayon sa iyong pagsunod. Conditional po yan. Hindi po yan okay lang sa Diyos. Ang sabi po niya rito, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang mga puso ang aking mga utos. Itatanim. Hindi isasaboy. Amen. Yung itinatanim, ano yung itinatanim? Di ba kinokultivate yung lupa bago siya itinabaon? Yun ang itinatanim. Iba yung winiwisik. Tama po ba? Itatanim ko sa kanilang mga puso, ang sabi ng Panginoon, ang aking mga utos. Ang aking mga. Hindi sinabing ang aking utos, ang aking mga utos. Sa puso, itatanim. Yung puso mo, pagtatamnan niya ng kabutihan ng Diyos. Pagtatamnan niya ng mensahe ng Diyos. Pagtatamnan niya ang puso mo ng pangako ng Diyos. Pagtatamnan niya ng mga pag-asa ng Diyos. Amen. At ang sabi po niya rito, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Sino ba kaya para sulatan ng Diyos para pagtamnan? Mas kasalanan tayo, amen? Pero dahil naniniwala tayo na mayroon isang mabuting Diyos at tayo'y lumapit sa mapagpakumbabang Diyos at tayo'y nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, willing siya, pagtamnan tayo
hindi niya ibababatid sa iyo na ganun pala yung mga plano niya sa iyo para ikaw ay kumunlad, tumatag, tumibay, makalasak, makatanggap lahat ng ipinangako ng Diyos na hindi kayang ibigay ng ating pamilya, ng ating mga kinabubuhay, ng ating mga ambisyon. Diyos lang ang pwedeng magkaloob nun. Unang-una, masasabi ko lang, amen? Ganon ang pangarap ng Diyos sa buhay ng taga-Jesus is My Life family. Laging dinidikdik ng pastor sa mga leaders. Magpakalalim kayo sa Diyos nang magamit kayo ng Diyos para sa mga kaluluwa kasi mga nandyan sa labas mahal lahat ng Diyos kahit kanina nasa kasalanan. Malay mo, hindi ka pa leaders ngayon, bukas maging leader ka pala, di magagamit ka ng Diyos habang hindi ka pa leader. Pagyamanin mo ng salitaan ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isip. Amen. Katulad kayo, umalis yung ating pastor. Kung wala kang pinagyaman ng Diyos sa aming isipan, sino magtuturo dito sa atin? Di ba wala? Ihintay natin yung church pastor na bumalik bago tayo maggawain. Di ba hindi ganon? Eh, po. Alam niyo, itong church na to, dun sa bago natin kapatid, nagkaroon ng pandemic, di ba, last 2019, di ba? Maraming church nagsara. Nabuhay sila sa online na gawain. Pero ang Jesus is My Life sa kabagan ng Diyos, matalino ang pastor, marunong ang pastor pag binigay ng Diyos. Hindi kami nagsara. Amen. Hindi kahit kami. Amen. Kung sa bahay ng leaders, hinati-hati niya kami. At bago matapos ang pandemic, nakalikom kami pampagawa ng Diyos. Walang trabaho yung mga tao ng time na yun, nabubuhay lang sa mga ayuda ng gobyerno. Amen? Pero bakit ang church nakapagpagawa ng church? Walang trabaho. Nakapag-down sa lupa ng almost 60,000 kasama yung pampagawa. Mabuti ba ang Diyos? Ayaw natin sa paligid ka, ano man yung sitwasyon ng buhay sa paligid, wag kang susuway sa Diyos. Tuloy ang gawain. May pulis man sa wala, naniniwala kami, bahala ang pulis. Diyos sa mga pulis na yan. Hello. Amen? Yun ang pananampalataya ng Jesus is My Life. Ganun katatag, ganun katindi. Hindi kami natakot sa pamahalaan, pero natakot kami kung kami sumuway sa araw ng linggo na pagtitipon, hindi namin nasunod ang kalooban ng Diyos. Hati-hati, 15, 20, ilan kayo? Hati-hatiin sa leaders, magsikap na mag-aral, turuan. Pagkatapos ng pandemic, sa ganung aming kalagayan, nakapaglikom kami ng pera. Galing sa magkakapatid na wala namang mga hanap buhay. Nakakapagtaka. Nag-baptize ang Lord, di ba? Amen? Walang, yung ibang mga pastor, nagpandemic, tumigil sila kasi wala silang support sa church. Di ba maraming tumigil na pastor? Kasi wala na silang yung buhay. Umaasa sila sa church. Ang aming church pastor, iniwan ang hanap buhay para sa gawain. Amen. At kung ano yung lagpit dyan ay binigay mo, yun lang yan para sa Kanya. Amen? Hindi lahat ng church na nagpapastor ng mga Kristiyano ay sa salapit lang na bubuhay. Iba pa man tayo ng Jesus Christ family. Iba. Iba sa marami. Amen. Nagpapasalamat namin yun sa Diyos. At maraming buhay ang binago ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Maraming buhay ang binago ng Diyos sa lugar na ito. Dating mga lasenggero, mga sugarol, nananakit ng asawa, etc. Nung pumasok sila, umupo sila, nanalim sila ng tinig, babaero! Hello, isa pa yan. Pero nung pumating sila sa Diyos, nakinig silang mataman sa mensahe ng Diyos. Hindi sila nagbago, kusa silang tinulungan ng Diyos na babago. Amen. Hello. Yun po yun eh. Hindi po rin si Jesus para sa matutuwid, kundi para sa makasalanan. Kaya yung church na to, simula ka sa buhay na punong-puno ng kasalanan.
at magtatagumpay. Amen. Amen! Ikaw na nakikita sa Skyline na talunan. Bless ang church na ito. Bakit? Narito ang Espiritu ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Hello. Ngayon, kung naitanim na sa puso niyo na isulat na, huwag niyo hayaang mabura. Huwag niyo hayaang mabunot at mamatay. Yung naitanim na, diniganin niyo ng dinigan ng salita para patuloy itong lumago at umunlad. Amen. At yung naisulat na, kupiran mo na hindi niya siya mabura. Bakit? Napakahalaga ng mensahe ng Diyos sa isang tao. Ito yaman mo na magdadala sa iyo dun sa rurok ng buhay na walang hanggan. At hindi lang panlupa yung mga bagay na natutunan mo sa Diyos. Panglangit. Amen. Amen ba? Ganun po kabuti ang Panginoon. Kayong tatandaan natin mabuti na kahit kailan ang Diyos ay hindi nagpapaya. Kung nakakaranas ka man ng kalungkutan, kabigatian, at kung nagkulang ka man sa Diyos, pwede ka pa naman bumawi habang ikaw ay buwan pa. Opo. Sa lumang tingin, paulit-ulit na nagkakasala ang mga Israelita eh. Pero hindi sila pinabayaan, so sila lalapit sa Diyos. Lagi silang tinutugon ng Panginoon. Amen. Lagi silang tinutugon sa buhay na ito. Hindi makasalili ang Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay sa cross para sa atin. Kaya utang na loob natin sa Diyos na tayo narito nagkakatipon sa kanyang pangalan. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Ano yung tinatangkilik mo ngayon? Ang biyaya ng Diyos walang nakakasuka. Alam niyo po ba na umatin ako sa General Assembly? Sa General Assembly. Kung lang ako. Pero bago ko balik, nagpray ako, Lord, sa lugar na pupuntahan ko. Bakit ako pupunta? Alam ko mayroon kami pinangako sa lugar na yun. Hindi ako nag-i-expect na ng bago. Kung ano yung biyaya kami sa akin. Okay na po ako. Ang daming miracle sa huli. Ang daming miracle. Pera, gas, may washing, may bike, daming miracle. Alam, rice cooker. Double ba yung makalan, yung kalan ng single bar. Ano ba tawag dito? Super kalan. Ang daming miracle. Ilang mo, hindi 5 kilong bigas yun. Saka balik, almost 45,000 pesos na pinaramo. Nakaupo lang ako. Ano gusto mo kaya? Hindi. Wala ka nila, may mga estante na ako eh. O ano ibigay nyo? Alam mo yung pinaka-last price, dalawa eh. Isang pangkabuhayan showcase. Isang estamping malaki, kasama yung lutuan ng burger, tsaka makapalog na 5,000 pesos yata. Tapos isang smart na TV 32 inches. Rosa Maria Salvador. Thank you! Hindi lang sila. Thank you, Lord! Kumarin lang ako ng pinala. Siyempre, wala akong pangarap na makakuha nito kasi Diyos ang nangarap. Saan ko dadalhin yung TV? Gusto ko siyang ibinta kasi ayaw ko naman mag-TV. May TV na doon sa bahay namin. May TV pero kay may yung natitira ko. Saan ko dadalhin yung TV? Nakatanggap. Pero parang hindi ako galak. Nakatanggap ako. Wala lang. Simple lang. Kasi hindi ako excited. Pag wala na kasi yung puso mo sa mga material na bagay, parang, diba? Wala, gastos sa kuryente. Pangalawa, saan nilalagay yan? Ayalit ang bahay. Ha? Amen? Sabi nung kapitan, oh, ibenta mo ba yan? Siya kanya galing yun eh. Para nakakaya naman sa inyo. Sabi nung barangay na dating kapitan, 2,000. 2,000. Smart TV, 32 inches, 2,000. So, yun yung 2,000 mo. Ha? Amen? Iistakin mo na lang yan sa gilid. At least, hindi mo ko napagsamantalahan. Blessing niyo niya sa akin, isusubastayin ko. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Mayroong mga instances na hindi mo inaasahan na dumadating. Na wala sa hinagap mo. Pero kusang nagpapala ang Diyos. Buhay na ito, lagi kong sinasabi,
Ano man yung tinitibok ng puso mo, pinipintig ng puso mo, tinitibok ng iyong kaisipan. Ano man yung namumoryan. Hindi mo man yan sambitin pag yan kailangan pa. Ulit-ulit na umurukil ka sa isip mo. Isang araw magugulat ka. Inisip mo pala nakalatan mo. Bakit? Gaano ba katotoo? Di ba nung kayo nangangarap lang ako ng makina? Gusto ko makabili ng makina kasi nananahiya ako. Paano ang mahal? Di ko kaya 12 na yung brand mo. Hindi ko kaya. Isang araw may nag-offer ng Testa. May makina rin kasama ng kasantapan. Sunod may ano na aging. So sunod nag-uwag ko na. Di ba? Ano sabi ano sa malulaw? Ano yun? Pangkabuhayan chuki. Makina portable yung makina sa high speed. Sa wala din mga makina. Kasi lang naman yung kumay ko. Bininta kita 8,000. Hello. Ang Diyos, tinitingnan ka lang. Hanggang saan ba yung paniniwala mo na kailangan mo yan? Huwag mong bibitiwan sa isip at sa puso mo na kailangan mo yan. At sa panahon ng Diyos, tatanggapin niya. Palakpakan ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Hindi siya pabaya. Hindi siya bingin, hindi siya bulag. Alam niya nasasaktan ka, alam niya nahihirapan ka. Alam niya kung ano yung minimiti mo. Pag alam niya mabuti para sa iyo, tatanggapin mo yan sa panahon ng Diyos. Amen. Kaya mahalin natin ang Diyos higit sa ating mga buhay. Kasi wala nang higit sa Diyos. Tama, meron tayong pamilya. Yung ating pamilya, pinibigyan tayo ng sama ng loob. Puro kapaguran. Puro problema. Walang kapayapaan. Pero ang Diyos na nag-o-offer ng buhay na pangako sa iyo, hindi mo naalala ng malayo. Wala akong panahon sa Diyos. Nagkakamali tayo ng desisyon. Ano yung mga bagay na naisatibig mo sa iyong pamilya? Dumulog ka sa Diyos, iniilig mo yung sarili mo, iniwanan mo yung pamilya mo sa Diyos. Mahal ang Diyos niya. Kapayapa ka kapatid. Yun ang takbo ng buhay. Yun ang tamang takbo ng buhay. Kung ayaw mong mapagod, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan niyo ako'y laging kasama niyo. Once nakasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na gusto mong iwan sa Diyos, kasi magkasama kayo, iwan niyo sa Diyos. At kailangan mong pumayapa ng Diyos. Hello. Nasa Diyos ang kapahingaan, nasa Diyos ang kapayapaan, nasa Diyos ang tagumpay, nasa Diyos ang himala, nasa Diyos ang pagpapala, nasa Diyos ang lahat. Wala akong nakanino, nasa Diyos lang. Kaya kung gusto mong sumaya at tuwaya pa, manatili ka, mahalin mo ang Diyos. Amen. Ano ngayon yung nangyayari sa labas mo? Bahala ang Diyos dyan! Sunod lang. Nagkakagulo sila, sunod lang. Bahala magkagulo dyan, may Diyos naman. Ayusin ang Diyos yan. Kung mayroon tayong ganong paniniwala at pananaw, kay palad mo kapatid. Kasi alam ko na magtatagumpay ka sa pananaw. Hindi sinusukat ng Diyos ang mga ambisyon sa mga plano. Sinusukat ng Diyos ang buhay mo ayon sa paniniwala mo sa Diyos. Na kaya mong ilagay sa isang tagi ang mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos. Kahit yan ay kapatid mo, anak mo, mahal mo sa buhay, kahit sino pa yan, kaya mo siya ilagay sa isang tagi alam-alam sa Diyos. Amen. Doon masusukat ng Diyos. Kung gaano mo siya binibigyan ng importansya, kahalagahan, pagmamahal. Pag yun ang nakita niya sa iyo, kapatid, masasabi ko sa iyo, payapa ang buhay mo araw-araw, kahit may laban ka sa buhay. Amen. Di ba masaya? Hello? Ganun lang ang sikreto ng buhay. Huwag mong pasanin yung mga bagay na hindi sa iyo pinapapasan. Nabibigatan ba kayo ng lupa sa inyong pasanin? Sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Matthew 11:28, sinabi po niya yun, amen? Amen. Lumapit ka sa Diyos at ikaw ay pagpapahingahin. Alam mo yung dala mong nagpapabigat? Iwanan mo sa Diyos, lumabas sa Diyos. Hindi naman sinungaling ang salita, ito daw to sabi niya.
nagdudulot ng kaligtasan yung katotohanan. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng aral ng Biblia, ninilay-nilayin mo, ano ba yung kahalagahan ng sinabi? Hindi nakinig ka lang at hindi mo siya inangarap. Kasi pag hindi mo siya naunawaan, wala kang masusunod kahit isa. Pero kung naunawaan mo yan, willing kang sumunod pa isa-isa lang ang mahalaga, mayroon kang nasusunod. Amen po. Amen. Naiinip na ba kayo? Hindi pa. Sabi ng Diyos eh, 24 hours ang isang pang-pitong araw. Pero ilang oras lang naman tayo din. Isang oras lang. Hindi naman. Amen po? Sa ibang church dito po, ang church dito, 3 hours po dito. Kaya huwag po kayo maininip. Amen po ba? Sa Lord yan, naliliban niya yan buong 24 hours kasi pang-pitong araw yun. Araw at gabi, kasama yun sa 24 hours. bilang. Hello? Nakanawaan niyo po ba? Amen. Saan ba ako dinala ng Diyos? Sa Hebreo po sinabi ni Yahweh, darating ang panahon. Nagagawa ako ng tipan. Kanino? Doon sa mga nakikinig sa kanyang sinasabi. Kasi hindi ba kikipagtipan ng Diyos doon sa mga tao hindi naman narinig yung kanyang mensahe. Amen po ba? Kaya tayo na nakikinig, may tipan sa atin ang Diyos. Amen. Ulitin ko lang po. Gagawa ako ng tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Iba yung noon at iba yung ngayon. Hindi raw siya magkaparehas ng tipan. Ito'y hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduan ito. Sinira, hindi na sila sinira. Hindi tumupad, walang gumanap. Amen? Hello? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim nga niya sa kanyang puso, sa isip, lahat yan, tinatanim. Ngayon kung sa pagkatanim sa puso at isip mo, hinayaan mo mabunot, ito'y mabura. Nalulungkot ang Diyos. Ibinigay ko na sa iyo, binabayaan mo mawala. Diba? Special gift ni Lord sa iyo yan eh. Yung mga bagay na may sentimental value sa'yo, dapat iniikip mo yan. Lalong-lalo kung sa Diyos siya nang galing. Amen. Paano yan uunlad? Paano kung itinanim? Dapat pag itinanim, tumutubo. Paano tutubo? Eh kung hinayaan mo matuyuan, kung sa lupa, di ba namatay? Pero kung dinidinig mo yung salita ng Diyos, na kasi sa itinanim, patuloy siyang lalago. Hello. Kung isinulat naman, at hindi mo siya nire-revisa, yung mo wala sa isip mo isinulat, nakalimutan mo na eh. Naunawaan niyo po ba? Amen. Mahalaga sa Diyos ang bawat mensahe na pinagkakalob niya sa atin. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga bagay na ganyan, kaya hindi natin dapat sinasayang yung mga bagay na biyaya ng Diyos sa atin. Kasi tayo din naman yung talo pag hindi natin niya bibigyan ng malalim na pagpapalag o importansya. Tama po ba? Ang Diyos ay makatarungan at mabuti. Pag nakita niya wala kang pagpapalaga sa mga bagay na biyaya pinagkalob niya sa iyo, ano pa yung aasahan mo sa susunod ay magpakaya? Parang wala na. Amen. Hindi ka marunong magsilot ng mga bagay na biyaya ng Diyos, kaya sino bang aasahan natin? Hello. Naunawaan niyo po ba? Sabi po niya rito sa Hebreo 10:35, kaya't huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila
ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Ulitin ko. Dapat po lahat nakikinig sa mensahe ng Diyos. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Amen. Sabi sa 36, kinakailangan kayo'y magtiis. Verse ito kanina. Alala niyo ba? Upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang mga ipinangako sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Maiksing panahon. Gaano ba maiksi? Sa Diyos, ang 1,000 taon ay isang araw sa Diyos. Nabasa niyo sa aklat ng Pedro. Sa atin, 24 hours lang, inip na tayo. 10 hours lang, inip na antok na, gusto ko na matulog, gutom na. Sa gawain ng Diyos, lagi kong sinasabi, sa umaga pa lang mag-prepare ka ng almusal na sulit para pagdating mo sa church, hindi ka nagagambala dahil nagugutong kay isip mo, nasa pagkain, wala sa gawain ng Diyos. Hello? Ayun mo ba? Tuwing araw ng linggo, magluto ka ng pagkain na sulit na hindi ka nagugutom hanggang alas 12 kasi nakakapag-concentrate ka sa gawain ng Diyos kung walang laman yung tiyan mo, di ba? Sabi ka mo, gutom ako. Okay, tumawa. Gigising, eksakto sa oras. Hindi magsipig ko, hindi makapagsipig kasi late na nga eh. Hindi makapagkapi, hindi na pakupo dyan. Diyan mo. Yung palakas sa tebro, hindi na napagkain. Kaya yung isip, wala sa concentration sa mensahe. Sorry. Hindi po naman ang pagkain ng literal na pagkain kasi ito yung pagkain ng salita. Amen. Kaya pagka natin siya. Hindi ko kayo pinapakialam pero tinuturuan tayo ng Diyos na maging maalam tayo sa mga bagay-bagay. Amen. Amen po ba? Amen. Ganun si Lodi. Pagdating sa church, sorry mga kapatid, hindi ka pumunta sa church para matulog. Pumunta ka sa church para sumamba. Isipin mo sa araw ng Sabado, makatulog ka ng maayos. Para pagharap mo sa Diyos, may kaayusan yung buong pagkatao mo. Amen po ba? Amen. Pakialam niyo rin naman si Sister Maria. Hindi ko ba yung pinagkikialam? Tinuturuan kayo ng Diyos kung ano yung mga sitwasyon na piling gawin para walang nakakagambala sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaupo mo pa, gutom na gutom ka na. Pabalik-balik sa labas, soft drinks, tinapay, kung ano-ano. Hindi po naman ang pagkain yung gawain sa church. Hindi po naman ang pagsamba, pagharap sa Diyos. Kaya kung kakain ka sa naman, kumain ka na, pag sa kawali kumain. Amen. At hindi po naman ang... Hello? Nasa church ako, mamaya pa, ulit nalabas na ako. Maraming nadidistract at higit sa maraming nagbabackslide sa kanyang bagay. Hindi sila nakakonsentrate sa mensahe ng Diyos. Walang malalim na pag-absorb ang salita ng Diyos. Ang higpit. Hindi ako mahigpit. Si Lord mahigpit, istrikto. Kung! Ito mo lang, diba? Kung susunod ka, loposin mo na. Amen. Kung makikinig ka na. Hello? Amen. Bakit sinasabi, sungit na babae ng babae? Hindi ako sungit. Pinasasabi ng Diyos kung kailangan yung marinig na nagagalis. Kasi pinapaisip ni Lord yan eh. Hindi ko naman ito dinadaldal ko. Wala kong dinadaldal, dinadaldal ko. Sinasabi lang, sabihin mo para matulog. Hello, amen? Matulog ng maaga, pag Sabado, kumain ng maayos pag Linggo. At parang tagal na ako, sarap ng print mo pakikinig. Kaya lahat ng mensahe lang no, rumikod sa buong pagkatapos sa kaluluwa mo, kumaloob. Pag ganyan kapatid, matagumpay kang panampalataya. Kaya pa natin si Lord. Hello? Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi siya nagagalit sa walang dahilan. Hindi siya nagsasalita ng bagay na alam mo na pero hindi mo pa alam, pinapaalam
alam niya. Amen? Sus, purihin ng Diyos. Minsan, pag ako nagturo, may natatakot. Magturo ka na. Ako'y nasa presensya ng Lord. Kung mayroon akong saan sinabi ko, wala akong alam kung ano yung buhay ninyo. Amen? Amen. Kasi kayo yan, wala naman nagchichismisan sa church. Ang ginagawa ng church ay pinapanalangin yung bawat isa sa kanyang kapatid. Pero yung pagchismisan ka, hindi yung ginagawa ng church. Amen po ba? Amen. Kaya walang nakakaalam ano yung mga sikreto niyo sa buhay, pero alam niya ng Diyos. Kaya kung minsan may nagsasabi dito sa harapan, na ikaw yung tinamaan, ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano ka. Magbago ka, kapatid. Amen. Amen? Kasi pinipisyo mo yun. Hindi ka pinipisyo na nagtuturo kasi wala naman siya alam sa nangyayari sa... Siguro chinismis ako doon kaya nasasabi yan. Kung hindi totoo yun. Walang chismosa sa church. Ang panungkutukunan ng mga taga-church ay panalangin ang bawat isa. Magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Pero hindi sinabi siya, magsiraan kayo. Ay, walang ganun. Amen po. Amen. Kaya mapalag tayong lahat. Ang bawat isa, marunong manalangin para sa kanyang kapatiran. Kaya tumapagat ang Iglesia ng Diyos. Hello. Naunawain po ba? Speaking, pinaisip ng Lord, katapusan na ngayon ng October, no? Ang contribution po. Amen. Baron tayo, kapatid, inform ko lang. Kasi sa December may anniversary yung church. Sorry ha. So doon sa mga kapatiran na nandito na yung mga leaders, kailangan namin mag-contribute para sa mga t-shirt. Papa-inform. Kasi invite kayo namin sa December. Lalo po, tuwing Sunday nandito na kayo. Sa kalooban ng Diyos. Amen po. Pero pagkalatin ng buhay nila. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya tayong lahat, sikapin natin umunlad sa ating pananampalataya. Kasi kung gano'n yung ating magiging kamatayan sa Diyos, sasabihin ko kasi kapatid, ikaw ay umunlad na manampalataya, matagumpay na manampalataya. Amen. Hindi ka kayang magayin yung mga lindol dyan, yung mga lindol, yung mga bumubuho, ang hindi na bigon, kinatatakutan nila. Bago ka matakot sa bigon, matakot ka muna sa Diyos. At ang Diyos na kinatatakutan mo, ang magtitingkad kang kinararaglan mo. Nasa building ka ba? Ilang floor ka ba sa building ng lugar ng Ayala, ng Makati, lugar ng saan lugar na may mga buildings? Ilang floor ka ba? Nasa 36 floor ka ba? Natatakot ka? Paano ulit? Paano ka makalabas? Matakot ka sa Diyos, kumapit ka sa Diyos, at pag si Diyos ang itinayuan mo, yung lugar na kinatatayuan mo, nandun lang Diyos na kapagdasyon, hindi ka maano. Ang pagtatakot sa Diyos ay kaligtasan na protection mo. Pero pagtatakot sa lindol, kakainin ka ng bumukan lupa, hanggang doon ka na lang. Ewan ko ang pagharap mo sa Diyos kung saan ka pupunta. Amen. So, ano ang napakaraming kalamidad na dumating? Hello. Maraming namamatay. Nagagalit kasi ang Diyos. Kasi wala nang gumagalang sa Diyos. Wala nang naghahanap sa Diyos. Pansinin mo itong lugar ng Bulacan. Kahit maraming kurap dito sa flood control, wala ditong nalulunod sa baha. Bakit? Lalo sa lugar ng Bulacan ang mga manampalatayang Kristiyano. Dinideklara ang dam ay masasabog, pawasakin ang Bulacan. Kung sinabi ng Diyos, wala sa Biblia eh. Papatayin mo kayo mga nampalatis, pamamagitan ng baha. Wala sinabi ang Diyos eh. Wala nang mamamatay sa baha. Sabi niya sa kay Noah. Kung lumindol man, ba't ka matatakot? Kung tayo mo na, pinaintulot ang lumatay ka, ikaw hindi. At hinagtahan sa tabunan ka dyan. Kasi hindi ka nakalaan mamagpilipin dyan. Ang mga Kristiyano, hindi nililibing niya ng maayos. Hindi nililibing sa ilalim ng lupa dahil tinabunan dahil nagagalit ang Diyos. Amen. Di ba ito ang Diyos? Bakit pabayaan ng mga tatay mo? Mahal na mahal ka ng tatay mo, hayaan ang Diyos na mapahama ka. Mahal na mahal ka, pinagpiprita kong tatay mo, pinanalangin. Aling ka, may Diyos pa yan. Dapat ang ating isip. Mula sa isip hanggang sa puso, ipapalik ka sa Diyos. Walang masamang mangyayari ang man ang dumating na kalamidad. Bakit?
nakatayo ako sa salitaan ng Diyos at ang salitaan ng Diyos ay Diyos. Amen. Saan ba ako dinadala ng aral na ito? Purihin niya ang Diyos? Amen. Saan ako dinadala ng Diyos? Saan ba ako dinadala? Tira-iniyaw naman yan naman po. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Kolosas. Kolosas 9:10. Last verse ko na ito mga kapatid. Baka inip na kayo, no? Inip na po ba kayo? Hindi pa po. Wala naman kayo, sis. Kahit naiinip kayo, hindi pa tayo tapos sa gawa. Iba-iba po uuwi kayo. So, lagot kayo. Sabi po niya sa Kolosas 1 verse 9, pababa. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Pinapangarap niyo ba yun? Pangarapin niyo mga kapatid. Kasi kung malampalatay ka, wala pangarap na maunawaan mo to, sayang. Hello? Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y ipaunawa sa inyo upang lubusan ninyong ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Hello? Sa gayon, sabi ng Lord, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Mayroon palang pamumuhay na hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sino yon? Yung mga taong walang pagkaunawa sa mensahe ng Diyos. Kasi kung alam mo kung ano yung mensahe ng Diyos, isusundin, lalakaran mo at yun ang buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero kung hindi mo yun alam, paano? Saan ang lakad mo? Ibig na sa church somewhere. Ibig na sa fasting, sa gimmick. Hello? Amen po ba? Choice yan ang bawat isa. Karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa sagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. Kung ganyan, kailangan siya. Hello? Kung malawak ang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos, anong dahilan at naghihina ka? Amen? Kung malawak at alam mo yun, anong dahilan, bakit ayaw mo na? May dahilan. Hello? Hindi mo nasunod ang perpektong kalooban ng Diyos kung bakit gumigiwang ang pananampalataya mo. Kasi, ang Diyos na naghaharap ng karapat-dapat at kalugod-lugod na buhay mo ay hindi niya makita sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? Ganon ang Diyos magbigay ng kahalagan. Bakit idinidikdik, itinatanim, isinusulat? Kasi gusto niya, lahat ng mensahe niya walang nasasayang, walang natatapos. Bagkos tumutubog, lumalago, napapakinabangan. Amen po? Amen. Yan ang Diyos, ganyan kabuti ang Diyos. Sa ibang Diyos, walang gantong aral. Puro pinaparibi kasi, naku, baka pangit yung inaral mo, mag-backslide yan kasi nakakasakit ka. Kung sa Diyos yan, sa Diyos talaga yan. Amen? Kung ayaw makinig ng preaching na natututo siya, gusto niya puro pang-babying aral, na hindi niya apektuhan yung kanyang pananap, sumamba ka pa. Dapat doon ka na lang sa inyo, huwag ka na lang nag-baby. Tama po ba? Pero kung sumamba ka na tinamaan ka, mayroon din sa'yo ang Diyos pag-isipan ng mabuting kapatid. Ano ba yung ibig ng Diyos sa'yo? Bakit ka nasasaktan? Bakit ka
maiinis sa akin, tinuruan ako ni Lord na maging badaldan. At kung ano-ano yung nilalagay niya sa isip ko, yung sinasabi ko. Kung susunod, di ko naman nakalimutan ko, yung mga sinasabi ko eh. Si Lord po yun eh. Amen po? Tama po ba, tatay? Purihin ng Diyos. Amen? Isa lang ang gusto ng Diyos. Kung bakit tayo dinala rito, upang malaman ang katotohanan, para tayo'y maligtas. Amen. Ayaw ng Diyos na rin napapahamak isa na. Laging tatandaan, kung si Kristo ang pundasyon mo, wala kang katatakutan. Laging malakas ang loob mo, may paninindigan ka na may Diyos. Kung pamilya mo nagpapaligtas, iniwanan mo sila Diyos at tumayapa. Ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kasi ito yung buhay ko. Maraming lugar, maraming pagsubok, maraming kawalan. Pero hindi hinan para mawala ko sa Diyos. Kasi lahat ng aking kawalan, lahat ng aking problema, lahat ng aking pagsubok, Diyos lang ang solusyon. Amen. Wala diba? Hindi pera, hindi pinag-aralan, hindi tagumpay, hindi karangalan, walang ganun. Diyos lang ang solusyon at Diyos lang ang tagumpay, Diyos ang katutunan. Walang pangalan ni Sir, katayin natin sa may kapag